Pag-usapan natin mga kapatid kong minamahal. Ano po? Pag-usapan natin kung paano malalaman kung meron ng spiritual manipulation sa church. Na ibig sabihin, yung authority gumagamit na ng manipulation, no? Sa isang church mahalaga yung spiritual authority, yung leadership. Of course, no, napakahalaga po niyan. Ngunit may mga pagkakataon na ang authority ay nagagamit, no? Hindi para maglingkod, kundi para kontrolin ang tao. Yun po yung nakakatakot. Ang tinatawag po na spiritual manipulation kapag ginagamit ang Diyos, ang Biblia o ang posisyon ng leadership upang pilitin ang mga tao na sumunod. Mahalaga na marunong tayong mag-discern para malaman natin upang malaman kung ang leadership ay tunay na nag-aakay sa mga tao kay Kristo o nagiging paraan ng manipulation. So, paano natin ba malalaman yung spiritual manipulation sa bawat simbahan? Una, siyempre, kapag ginagamit na ang Diyos upang takutin ang mga tao, isa po yun sa mahalaga. No? Kapag po laging ginagamit ang pangalan ng Diyos para takutin ang tao, para sumunod, no? Ay delikado po yun. Kapag ang mga tao ay pinapasunod gamit yung takot, tulad ng pagsasabi hindi sila pagpapalain ng Diyos o nagre-rebelde sila kapag hindi sila sumunod sa leader, posible na manipulation na yun nangyayari. Kaya ang tunay na leadership po ay yung nag-aakay sa pamamagitan ng katotohanan, hindi ng pananakot. Pangalawa, kapag bawal magtanong o mag-disagree, kung ang mga tanong o opinion ay agad na tinatawag na rebellion. Pag nagtanong ka, rebelde yan, lack of faith yan, hindi healthy yung environment, pag ganyan. Ang mga malusog na church ay bukas sa maayos na pag-uusap at paglilinaw. Ganyan po yung leader at saka pastor. Dapat hindi takot tanungin, hindi takot na questionin sa mga questionabling bagay o sa mga bagay na kanyang dinidesisyonan. Mahalaga po yun, accountability tawag doon. No? Kapag guilt ang ginagamit para makuha yung pagsunod, delikado rin po yun. Halimbawa, sinasabihan na ang tao, kung mahal nila ang Diyos ay dapat nilang gawin ng isang bagay. No? Binibigyan ka ng guiltiness para mag-guilty ka. No? Napipilitan tayo sumunod dahil una, parang sinusubok nila yung faith mo. Pangalawa, hindi kusang loob yung pag-ibig, hindi dahil, kumbaga, pinipilit ka nilang mag-guilty. No? Pag di mo ginawa to, paparusahan ka ng Diyos, magkakasala ka, pupunta ka sa impyerno. No? Manipulation po yun. No? Kapag ang leader ay hindi pwedeng i-correct, yun, delikado yun. Kaya ikaw, pastor leader, nagpapakorek ka dapat. Hindi pwedeng, bakit bawal ka bang tanungin? Hindi pwede, unhealthy yun pag ayaw mo magtanong. Walang humility at accountability sa isang pastor pag ayaw magpatanong. No? Pag kinokontrol na yung personal decision, maraming pastor, maraming leader, gusto niya pati desisyon ng tao kontrolin. No? Ang role ng leader ay mag-guide, hindi mag-control. No? Kapag ang church leader ay nagdidikta ng personal decision tulad ng relationship o career, o lumalampas ito sa tamang hangganan, manipulation po yon, delikado. Pwede ka mag-advise pero not to control them. Pwede mo lang sabihin, this is my suggestion to you, ang maipapayo ko, pero wag sinabing sundin mo yan. Hindi pwede yon. Mahirap yon. No, pag nagkamali yon, sa'yo babalik yon. Kapag pinararamdam na hindi ka pwedeng umalis sa church, no, ang simbahan po ay talagang dinesign na parang come and go, no? May mga ganun instances, no? Yung hindi mo sila naalagaan, aalis sila, no? Yung nagpapaalam ka, ayaw kang paalisin, manipulation po yun. Kung sinasabihan ng mga tao na mawawala ang calling o blessing nila kapag umalis, delikado po yun. Alam nyo ako, I experienced one time sa isang church. Sabi niya, kasi nag-grow ang simbahan sa kung saan ako naka-assign. Ang sabi sa akin ng leader, kaya ka lang pinagpapala dahil nandyan kami. Under ka sa umbrella namin. Pag umalis ka sa umbrella namin, hindi ka pagpapalain. Sabi ko, wow, parang curse yun. Delikado yun, mga minamahal kong kapatid. Pag may nagpapaalam, pray for them, bless them. No? Kapag yung loyalty ay mas mahalaga kaysa kay Kristo, delikado yun, mga kapatid. Dapat ang loyalty natin kay Kristo. Kapag may pinoprotektahan ang image ng isang leader, no, kaysa sa katotohanan, nawawala yung sentro ng church. Proteksyon dapat ng pastor, ang simbahan. Ang tinatayuan ng simbahan, ang guide ang leadership na gusto ni Kristo, ang pamamahalang gusto ni Kristo, ang turong gusto ni Kristo. Pero pag pinoproteksyonan na ng leader o ng pastor yung kanyang sarili, yung kanyang integrity, delikado yon. Yung image niya, delikado yon. Ang tunay na church ay nakasentro kay Kristo, hindi sa kahit sinong tao, hindi sa kahit sinong tao lang, no? At muli po mga kapatid, nawa po may napulo tayo kahit konti. No, paano nga ba natin malalaman
kung ang simba, kung ang tayo ay may spiritual manipulation na. Muli si Pastor Alan Shepard. God bless you all po.